Nandito naman po tayo para patunayan na sinungaling si Bongbong Marcos. Hello mga kababayan, shoutout sa ating lahat. So ngayon mga kababayan, ito ay tinawag ng sinungaling etong si PBBM mga kababayan. Bakit tinawag mga kababayan? Dahil nga walang warrant of arrest yung pagdala kay Tatay Digong doon sa Dahig mga kababayan. At ito na nga po mga kababayan ay talagang nagano na, no? Nagsalita na ang US mga kababayan. Okay? Kung hindi nagsalita mga US mga kababayan, talagang ano na to mga kababayan, no? Ayan, ito mga kababayan, makikita natin mga kababayan, no? Ayan. So, dito pa lang mga kababayan, masasabi natin na talagang ano na to mga kababayan, no? Na talagang mayroon talagang kinalaman dito mga kababayan. So paano to mga kababayan na itong ginawa ng US ay kinontran ang ICC mga kababayan. At si Manong Chavit mga kababayan, nagsalita na rin mga kababayan na sinungaling at ang dami pang mga inaakusa mga kababayan ni Manong Chavit dito kay PBBM mga kababayan. Ako naman talaga, kung wala naman talagang nakikita, wala naman talagang lalabas dito mga kababayan na magsasalita mga kababayan. Walang magkikriticize kung walang anomalya mga kababayan. Okay, pakinggan natin to mga kababayan. Itong sinasabi ni Manong Chavit mga kababayan Ayan. Ayan makikita nyo, baka sabihin nyo na naman na ito ay ano. Okay? Okay, pakinggan natin si Manong Chavit mga kababayan. Okay? Ayan. Mga kababayan, magandang oras po sa inyo lahat. Nandito naman po tayo para patunayan na sinungaling si Bongbong Marcos. Dinala si ex-president Rodrigo Duterte sa Hague. Pinahuli. Hindi dapat dahil tayo may sarili sistema, may sovereign nation tayo, may sarili tayong justices, insulto sa justice system natin. Hindi dapat dinala sa Hague. Para patunayan sa inyo, kahapon lang, nag-meeting na ang kabinete ni President Trump. Eto, basahin nyo yung pinag-usapan nila, pakinggan nyo sa Facebook ko. Ilalabas kayo na maling-mali ang ginawa ni Bongbong Marcos kay President Rodrigo Duterte. So inaasahan po natin na sa lalong madaling panahon, maiuwi din natin si ex-President Rodrigo Duterte na kinakatakutan ni Bongbong Marcos dahil sa mga malaking nakawan na ginawa nila na binibintang sa mga congressman, contractor, mga senador, lahat. So etong patunay na maling-mali si BBM sa sinasabi na ng paghuli kay President Digong Duterte. Mga kababayan, ipakalat nyo ito sa buong mundo para malaman na itong sinungaling na presidente natin. Okay, mga kababayan, yung sinasabi ni Manong Chavit na takot etong si Marcos Jr. kaya Tatay Digong mga kababayan, exactly. Kasi nga, matalino yan si Tatay Digong at hindi kakayanin nila ang talino ni Tatay Digong. Kaya ang ginawa nila ay inalis nila si Tatay Digong sa Pilipinas para manahimik at magtuloy-tuloy ang kanilang masamang balakid mga kababayan. Ito na nga, nakapag-succeed na nga kababayan at ang huli kasing banat doon ni Tatay Digong mga kababayan, yung SAGAA, General Appropriation Act at maraming blank figures. Kaya tama talaga yung sinasabi ni Manong Chavit mga kababayan. Takot na takot itong si Marcos Jr. kay Tatay Digong dahil pag nanatili nandito sa Pilipinas, hindi talaga sila uubra. Okay? Kaya, gumawa sila ng paraan
at pati na ang mga kaalyado ni Tatay Digong, aba, inisa-isa na mga kababayan. So paano yan? Pumalag na ang USA mga kababayan. Tama nga yung sinasabi na talagang sinungaling at paano pa nila ngayon na madipinsahan ito mga kababayan. Pakinggan natin uli mga kababayan. Sinasabi ko na, sinungaling dahil yung sinasabi niyang project na 5,500 flood control project, wala. Ninakaw lahat. Trilyon ang ninakaw. Hindi lang bilyon-bilyon ngayon. Hindi lang pasampan yung tatay niya. So, mga kababayan, mga ipakababayan sa ibang bansa, magising po tayo lahat. Correct. Magkaisa tayo. Hindi dapat magtagal si BBM dahil sa ginagawa sa ating bansa. Kinukulong lahat ang mga kritiko niya. Inuna niya si Duterte na illegal lahat, walang warrant of arrest. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay. So, maliwanag mga kababayan, totoo naman po talaga eh. Inuna nila si Tatay Digong, tapos tuloy-tuloy na mga kababayan. Hanggang ngayon. Ha? Paano na masasabi na hindi sinungaling? Kita nyo, after ng SUNA, laya na ang dapat lumaya. Pero yung mga sangkot, totally, pinag-isipan pa lang kung kakasuhan ba o hindi. Sarswila lamang ito mga kabayan. Okay, eto, pakinggan natin ang pinag-usapan ni itong secretary at saka itong si Trump mga kababayan. Police and others who talk about that, not that they're not important, but there's some other issues happening around the world, Mr. President, that you've shown great leadership in that have not gotten nearly as much attention. I think they deserve mention today. The first is the International Criminal Court is an illegitimate international organization that, frankly, illegitimate. They've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders, and others could find themselves under indictment by this International Criminal Court. If you want to know a little bit about it, Jack Smith used to work there. These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul them into The Hague. So we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel. There's no information that they're after me. It could happen. Just so you know. She's talking about it. I'm saying he's not trying to defend me. He's trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment. No, and I actually think the people who are in biggest danger in our system are servicemen, people in unit. They'll try to go out for the rest of their life and not be able to travel anywhere in the world with their families because they can be arrested on one of these items. Imagine, you're a soldier, you fought in a war, 20 years later they try to come grab you. So this is a big problem. So we've had dozens of countries already join us in this effort. Since we started 2 weeks ago, 5 countries have already quit the ICC and notified them that they're leaving, and we think there will be more. The second thing is we had an unprecedented ministerial. 60 countries came to Washington, and we're a part of an effort where we're shedding light on far-left terrorism and violence. You know, the bomb goes off somewhere and it's tied to some right-wing group, or what I don't consider neo-Nazis right-wing, I consider them Nazis, right? But you're going to get a lot of attention on that. But if it's a leftist group, an Antifa group, that gets no coverage, or they ignore the ideological spin and the ideological reason behind it. So we've got 60 countries came up here and hopefully creating a strong coalition to go after far-left violent terrorism. Go after it and call it by name. I think we're building a very strong coalition there. The International Criminal Court is an illegitimate international organization that, frankly, illegitimate. They've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. Okay. Mga kababayan, maliwanag na po, no? Nagpaliwanag na si UA Secretary Rubio na ito ay illegitimate na walang karapatan ang ICC, mga kababayan. So, paano yan? Mga kababayan, ha? Ayan. Thank you so much sa mga Team Ripley, sa mga silent viewers. Maraming salamat po sa mga kababayan nating OFW. Ingat po kayo lagi mga kababayan. Ang inyong likod, Kuya Marley Pitts.
I love you all guys. Peace bomb, mga minamahal nating kababayan. Babus.